I greet you in the name of our Lord God and Savior Jesus Christ, who is with us now and forever. Ang ating Panginoong Jesus, who is God with us, which what Emmanuel means, ay kasama po natin hindi lamang habang buhay, hindi lang habang panahon, but He is with us forever. So tayo pong lahat ay manalangin. Let's all stand please. Tumayo po tayong lahat. Bigyang paggalang, pagpapahalaga ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. And before we turn to the scriptures, let's ask God to open our hearts to His Word. May He give us something precious this day. So tayo po yung magkaroon ng ilang sandali ng silent prayer. So let us pray. Amen. Habang tayo po nakatayo, please turn to Isaiah. Let's turn to Isaiah. In the Old Testament, Isaiah chapter 45. So kung meron po kayong mga Biblia, ay makakatulong po na basahin po natin. Chapter 45 of Isaiah, verse 21 to 23. Isaiah chapter 45 verse 21 to 23. So basahin po natin sabay-sabay. Just 3 verses. Okay? At basahin po natin ng malakas at parang may pangunawa because we could just read the words. Let's try to understand it. Okay? Isaiah chapter 45, verse 21, 22, and 23. Okay? So nagsimula po ito. Tell ye and bring them near. Okay? So we'll be reading Isaiah 45, verse 21 to 23 using the King James Bible. Okay? Ready? Begin. Tell ye and bring them near, yea, let them take counsel together. Who hath declared this from an ancient time? Who hath told it from that time? Have I not the Lord, and there is no God else beside me, a just God and a Savior, there is none beside me. Look unto me, and be saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none else. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, and every tongue shall swear. Let's also turn to Philippians chapter 2, verse 10 and 11 quickly. Okay, this is the Old Testament, the New Testament rather. Philippians chapter 2, verse 10 and 11, and just a portion of this chapter, Philippians chapter 2, verse 10 and 11. Okay? That at the name of Jesus, begin. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And then every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
thank you. You may take your seats. So nabasa po natin sa Isaiah chapter 45 ang mga salita ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili. Once again, we see that the Lord is making this claim that beside Him there is no God. Wala hong ibang Diyos. At sinasabi niya rin po in the same phrase that beside Him there is no other Savior. There is none beside me. At ito pong bagay na ito ay kanya pong binigyan ng pagpapahalaga that siya lang ang dapat nating tingnan. Siya lang ang dapat nating pagtiwalaan. Sabi niya po, look unto me, all the ends of the earth. Okay, so ibig sabihin po niyan, magtiwala tayo sa Kanya, tumingin tayo sa Kanya. For I am God, and there is none else. Sabi niya po ito, and be saved. Okay, and be saved. So kung tayo po yung mailigtas, napaka-importante po, mga minamahal, that we acknowledge that there's only one God. Okay, and there's none beside Him. Because there's only one Savior. At yun po ay ang Diyos. At sinabi niya po, sa pamamagitan na isa pong katotohanan, that He has sworn by Himself, that unto me, dahil siya ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Notice ko anong sabi niya po rito, sa verse 23, unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. Okay? So pangako po 'yan. Okay? Sigurado pong matutupad 'yan. Na dahil siya lamang ang Diyos at tagapagligtas, lahat po ay luluhod. Lahat po ay kikilala sa Kanya bilang Panginoon at Diyos. That is why, we know now, alam natin kung ano po ang tinuturo ng banal na kasulatan patungkol po sa ating Panginoong Yesus. Dahil lang bagong tipan po, yung binasa po natin sa Philippians po kanina, ay katuparan ito pong sinabi ng Panginoon sa Isaiah, that at the name of Jesus. Okay, malinaw po, iisa ang Diyos. Okay, at iisa ang tagapagligtas, hindi mo pwedeng paghiwalayin, Every knee should bow. In heaven and things in earth, under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Siya po ay Panginoon. At yung Kanya pong pagiging Panginoon ay kapantay ng Diyos Ama. Okay, so hindi ho natin sabihin po natin, ito pong doktrinang ito, and I am teaching about doctrine this morning. Mahalaga po na hindi lang siguro paminsan-minsan, kundi mas madalas po, na ipangaral natin kung ano po yung doktrina, ano ba talaga yung pinapaniwalaan natin sa Biblia. Of course, we all agree, that the Bible is God's Word. Okay? Ngunit, dapat mag-agree po tayo, mga minamahal. It is important that we agree, na mas mahalaga po na magkasundo po tayo 100% patungkol po sa bagay nito. Who is Jesus Christ? Not just to you, but who is Jesus Christ? At ano ba ang ginawa ni Jesus para po sa atin? Okay, because if we just agree that the Bible is the Word of God and it is our final authority, well, lahat po ng mga religion, kahit po yung mga kulto, okay, madaling sabihin nila na ang Biblia, salita ng Diyos, sundin natin yung salita ng Diyos. Pero kailangan mag-agree po tayo, kasi ang pinakasentro po, ng doktrina at katuruan sa Biblia is the person and work of Jesus Christ.
So that if we cannot agree, okay, maaaring hindi tayo mag-agree na about the church, okay, about eschatology, o second coming, about many things, okay. Pero kung hindi ho tayo, okay, kung mag-agree po tayo sa lahat ng mga bagay, pero hindi ho tayo mag-agree, kung sino si Jesus, then mahirap po yan. Now, we are doing this series, ito pong message na ito ay bahagi po ng maraming message na binibigay po natin. This December, of course, it's Christmas, and of course, ang focus po natin ay dapat nasa Panginoong Hesus. So we have this series of messages that we entitled Like No Other. Okay, like no other. And we said that there is no other God but Jesus Christ. There is no other King. Okay? Ipinanganak si Jesus, siya po ay hari. And there is no other King but Jesus. There is no other priest. So nabanggit po natin yung pagiging pari, na kailangan din pala natin yun. At siya lang pala ang kailangan natin. It is only the Lord Jesus Christ. Okay? At ngayon pong umagang ito, this is most important po, yung pang-apat, there is no other Savior. There is no other Savior that we should trust and proclaim but the Lord Jesus Christ. Now, some of you are already thinking, alam ko na yan. Of course, ito ay lagi po nating pinapangaral at dapat lang naman po dahil ito yung kailangan pong marinig ng lahat po ng mga tao. Pero ito po ay may kaugnayan doon sa tatlong naipangaral na po natin about Him being our King, God, and our priest. Okay? But there's one thing that we all need as sinners. Meron pong isang bagay na lahat po tayo kailangan po natin. Ano po 'yun? We all need a Savior. Okay? Kung ikaw ay nandito ngayong umaga at sinasabi mo hindi ko kailangan maligtas, napakalalim siguro ng iyong deceived. Okay? Because lahat po tayo ay merong kaluluwa, okay, na kailangan iligtas, at tayo po ay nagkasala. And the Bible says, the soul that sinneth, it shall die. So we all need a Savior. Mahalaga po ito, mga minamahal. Because kung tayo po, hindi natin kinikilala ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. If we do not acknowledge Christ as our King, He will still be King and God. Okay? Ang Diyos ay magiging Diyos pa rin. Kung hindi ho natin siya tagapagligtas, wala hong magbabago po doon. But if He is, unless God is your Savior, okay? Maliban na lamang po kung ang Diyos ay ang ating tagapagligtas, yung kanya pong pagiging hari at pagiging Diyos ay hindi magiging mahalaga para sa atin. Okay, because He is, and He will ever be, God and King. Pero siya po, mga minamahal, ay naging tagapagligtas po natin. Okay? And God has provided salvation for you and me. Okay, for us. Of course, hindi lang po tayo nagkasala in the universe. There's also Satan, na siya po ang nagpasimula ng kasalanan. Andyan po ang mga evil spirits, okay? Devils and demons, who were once good, but they fell into sin. Ang pagkakaiba po natin, there is no salvation provided for them. So kaya nga po, mga minamahal,
Kung kayo po'y nandito ngayong umaga, and you do not know, salvation, if you do not have a Savior, what a great privilege that we are overlooking. Dahil ito po, mga minamahal, hindi ho obligado ang Diyos na iligtas po tayo. God is not, hindi ho responsibilidad ng Diyos. Kung gagawin po ng Diyos ang kanya pong pagiging matuwid, His being just, makatarungan, naharapat lang po na tayong lahat ay mapahamak. But God, in His sovereign will and purpose, has provided for us a Savior. At ngayon po umaga, I declare to you once again from the Gospels, from the Bible, that Savior is Jesus Christ. So, ang tanong po, mga minamahal, who is Jesus Christ to you? I see that in a billboard and in a bumper sticker. Jesus is blank. And while, it has an intended purpose na kailangan po nating intindihin, at the same time, it is not just what you want Him to be. Na Jesus Christ is kung ano yung gusto mo. But who He is, according to the Scriptures, according to the Word of God. It's not just what you want Him to be. Of course, kung siguro tatanong ko, ano ba ilalagay mo doon sa blank na yun? Jesus is. He is everything. Okay? Pero, yun nga po, to be more specific, He is both God, / King, and also, He is our Savior. Sabihin ko na po, ang simbahan po, na kung tutuusin po, na malaking simbahan, at nilang po naman sila, ang Iglesia po ni Cristo na titingnan po natin, has a great influence in our society because from the outside they seem to be a fine group, but for this thing mga minamahal that they deny the incarnation, the pre-existence of Jesus Christ, na si Kristo po kinikilala nila tagapagligtas natin si Jesus, pero hindi siya Diyos, tao lang siya. Hindi siya Diyos. Kinikilala nila na siya po ay Panginoon. Okay? Kinikilala na si Jesus na siya ay hari at tagapagligtas. Pero yun nga po, mga minamahal. They could not acknowledge yung CSI po ng Biblia that in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Kailan ba nagsimula ang Panginoong Jesus? Hindi ho siya nagsimula sa Bethlehem. Bago siya pa man pinanganak. Okay? He already existed. Because He is God. Truly God and truly man. And that what is Christmas is all about. That is what the incarnation means. Ang Diyos po ay nagkatawan tao. Now, ang Diyos po natin, pinag-uusapan po natin yung generic na Diyos. Okay? Na in nature, okay, na bawat isa pong tao na pinanganak sa mundong ito ay kinikilala na meron pong Diyos. Na dapat po natin tanggapin na siya rin po ay hari at Panginoon. Ngunit sinasabi po sa atin ng Biblia that Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Okay? Panginoon ng mga Panginoon. At hari ng mga hari. So, kaya nga hindi ho natin pwedeng paghiwalayin, ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus. Because it doesn't make sense. Okay, mga minamahal. If Jesus Christ is not God, yung sinasabi pong siya po ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, dahil isa lang ang hari. Iisa lang po ang Panginoon. And to make Christ King of Kings and Lord of Lords can only mean one thing. Siya rin po ang Diyos na dapat po natin kilalanin. So, it doesn't make sense
this is Bible, this is not just logic, but this is, we're making a conclusion based po sa sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. In fact, the scriptures explicitly declare it. Okay? Noong ating Panginoong Hesus po, ay nabuhay na maguli sa mga patay. At siya po ay nagpakita sa kanya po mga alagad. Nung unang pagkakataon po na nagpakita siya sa kanya po mga disciples, one person was not there. Siya po ay absent. Yan po ay si Thomas. Sabi niya, hindi ako maniniwala na siya ay buhay hanggat makita ko yung sugat niya sa kanyang mga kamay, ipasok ko yung aking daliri sa kanyang mga sugat. Hey, he wanted evidence. At ibinigay sa kanya ng Panginoon in John chapter 20, sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, Thomas, okay, sige, ipasok mo yung daliri mo sa aking mga sugat. At ano pong sabi ni Thomas nung nagpahayag po ang ating Panginoong Hesus with this challenge. Okay? Sa verse 27, "Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach thither thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God." He is both Lord and God. Okay. From being a doubter, okay, nawala po yung kanyang pag-aalinlangan, hindi lamang na tinanggap niya na si Jesus ay buhay. Kinilala niya that He is both Lord and God. Okay? Sabi ng mga kaibigan nating iglesia, sabi nila, nagulat lang siya, parang OMG, okay? My Lord and my God. No. Meron pong, purpose. Okay? This is not an interjection po, Okay, may layunin po. Lahat ng bagay kung bakit po naisulat sa Gospels. And this is the conclusion sa huli po, that Jesus Christ, is both Lord and God. So mahalaga po, mga minamahal, na tanggapin po natin ang aral na ito, ang doktrinang ito. Okay? Kasi hindi ho sapat na tayo po bilang isang as a church, as a community, we just try to get along. Okay? In many things, but we fail to agree dun po sa pinaka-mahalaga. At ang pinaka-mahalaga po sa akin ay si Jesus. Okay? Sino ba siya? Ano bang ginawa niya? Titus 2:13. So hindi ho natin pwedeng paghiwalayin ang pagiging Panginoon at Diyos ng ating Panginoong Hesus at ang Kanya pong pagiging Diyos at tagapagligtas. In Titus chapter 2 verse 13, says, "Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ." So, sino po yung inaabangan po natin? Okay. Ano po yung dakilang pag-asa po natin? Nababalik po. Ang sinasabi po ito, the great God. And our Savior, Jesus Christ. Siya po ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po kung siya ay hindi Diyos, mga minamahal, He cannot be our Savior. And also, of course, there's an abundance of references in the New Testament regarding this. Okay? 2 Peter chapter 1 verse 1. Okay, sa pagbati po ni Peter, sinasabi niya po, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. So, kinilala niya po rito, yung iisa lamang po, ang katwiran ng Diyos at ng ating pong tagapagligtas, the Lord Jesus Christ.
So I'm going to make this very bold statement. So sana po, we don't, say this the wrong way. Okay? Kasi pwede naman po nating sabihin po natin, na sabihin sa kanila in a positive way. Pero ito po ang masasabi po natin. If you don't accept Jesus Christ, as your Lord and King, you cannot be saved. Imposible po, na ang isang tao po ay maligtas, pumasok sa kaharian ng Diyos, kung hindi niya po kikilalanin na si Kristo Jesus ay Panginoon at Diyos. That is our conclusion, mga minamahal. Hindi kasi natin pwedeng paghiwalay ng mga minamahal, yung pagiging tagapagligtas at pagiging Diyos. Nakita natin yan sa Isaiah, there is none beside me. Okay? There is no other God. There is no other Savior. At nakita po natin sa New Testament na kinilala po na ang Diyos at tagapagligtas ay ang ating Panginoong Yesus. So medyo mabigat po yan, mga minamahal. Okay? Pero tandaan po natin, that ito pong pagtanggap na ito ng aral, ng salita ng Diyos, comes by conviction of the Holy Spirit. Okay? Kasi minsan, ganun po ang pagsisikap natin minsan na ipaunawa sa mga tao, ipaliwanag sa kanila kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ito ay hindi katanggap-tanggap, di ba, sa mga tao. Nakilalanin siya bilang tagapagligtas at Diyos, at the same time, okay, bilang Panginoon at Diyos. Ngunit makikita po natin, mga minamahal, that our conclusion is that you cannot be saved. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay maliligtas. At kahit sabihin mo, tinatanggap ko naman si Jesus bilang tagapagligtas. Pero sino ba siya? Hindi lang naman ho kasi pangalan yan na sinasabi natin, sa pangalan ng Panginoon. Sino ba yung nasa likod ng pangalan? At ito po ang mga minamahal. I am jumping from one place in the Bible from another because ito po, gusto natin makita yung kabuuang aral ng banal na kasulatan. So, mahalaga po ito, mga minamahal, lalo na po ngayon that we celebrate this holiday. Pero ito po ang isa pang bagay po, na maaaring hindi katanggap-tanggap sa mga tao. Okay? Hindi nila matanggap na pareho na siya ay Diyos at tagapagligtas. Pero ito po, isa pang nakakatisod po sa mga tao. That Christ is the only Savior. Okay, let me stress that, only Savior. Na kung wala po ang ating Panginoong Hesus, wala tayong pag-asa sa kaligtasan. Okay, Christ is the only Savior. At ang kasulatan po ay malinaw patungkol po sa bagay na ito. Of course, most people know and have heard probably John 14:6. Ano ho ba ang daan? Sino ang daan? Okay? Ito po ay bago, ang Panginoong Jesus ay mamatay at mabuhay na maguli. Pero si Thomas na itatanong sa kanya, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. Verse 5. And how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya po dito, I am the way. Okay, that's definite. Okay, not a way, but the way, ang daan. Ibig sabihin, wala na ibang daan. Wala na pong, detour or shortcut. There's only one way. I am the truth. Okay? Kung wala po siya, mga minamahal, wala hong pagkilala sa katotohanan. And the life. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, masusumpungan po natin
ang buhay. At ito po inilinaw ng Panginoon, sabi niya, no man cometh to the Father but by me. That's quite narrow. Napaka-narrow-minded naman natin. Ibig sabihin siya lang, hindi tayo pwedeng pumili kung paano tayo maliligtas. Hindi tayo pwedeng pumili kung sino magliligtas sa atin. Hindi ba pwede namang dumaan tayo sa ibang daan? Okay? Di ba, ang daan sa SM, pwede rito sa kabila, pwede dito sa kabila. Okay? Kung pupunta ka ng SM. Pero, ang pagpunta ho dito, pupunta sa langit. And there's only one way to get to heaven. And that is, malinaw po, the only Savior is Jesus Christ. At kung uugnayin po natin ang bagay na ito, na siya lamang po ang tagapagligtas. Dahil siya po bilang Diyos, as God, He is able to save us. You see, imposible po na iligtas natin yung sarili natin. It is impossible. Okay? Hindi mo pwedeng buhatin yung sarili mo. Okay? Imposible yan. Diyos lamang po ang maaring makapagligtas po sa atin. Kung si Jesus po ay tao lamang, He cannot be our Savior. At yun nga po, ang nakakalungkot, sabi niya, tao lang yan. Okay? Dakilang tao, okay? Mas mataas na tao kayo sa atin, pero tao pa rin. At bilang tao po, mga minamahal, hindi kayang iligtas ng tao ang tao. But because we have shown that He is also God, then He is able to save us. Kaya niya tayong iligtas. Meron po siyang karapatan, meron po siyang kapangyarihan upang tayo po iligtas. But as a man, okay? Kasi sinasabi rin po natin na siya po ay at the same time 100% man, and that what makes our God unique. Okay? That He became man, He is qualified to be our substitute. Pansinin po natin mga minamahal, na ano ba yung way ng salvation? It's not sinabi ng Panginoon na, sige, I forgive you, okay, pinapatawad ko na kayo, kalimutan na lang natin yung kasalanan nyo, okay na yun. Okay? So, sige, pasok na kayo. Hindi po. The way of salvation is by substitution. There has to be some payment. Dapat bayaran ang kasalanan. At nangyari po yan, binayaran ng kasalanan sa pamamagitan po ng substitution. We say that Jesus Christ is our perfect substitute because siya po ay katulad natin. Siya po ay isang tao. Sa 2 Corinthians 5:21, sinasabi po sa atin, about this substitution. For He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kinuha niya po yung kasalanan natin at inangkin niya. Okay? At bilang tao, tinanggap niya po sa kanyang sarili. At pinarusahan ng kasalanan sa kanya pong katawan. Sa kanya pong katawan tao. At tinanggap naman po natin yung katuwiran niya. At tayo po'y naging matuwid sa harapan ng Panginoong Jesus because Jesus Christ is our substitute. Bakit po? Kasi ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Okay? Para sa ating kasalanan. Kasi hindi namamatay ang Diyos. At tama, sinasabi nila, pwede bang mamatay ang Diyos? Hindi man pwede mamatay ang Diyos. Ba't si Kristo ay namatay? So, ibig sabihin, tao siya. At salamat sa Panginoong Diyos, siya po ay nagkatawang tao. Dahil kung hindi ho siya nagkatawang tao, wala ho tayong pag-asa. We cannot be saved. He cannot die for us if He is not a man. Pero ang pagkakaiba po, He was a perfect man. He was a perfect man. He had no sin. You see, ang kasalanan po, hindi ho bahagi ng pagiging tao lamang. Madalas narinig natin, tao lang ako, nagkakasala ako. Well, in the beginning, it was not so.
Ang pagiging makasalanan po ay hindi bahagi ng pagiging tao po. Kaya maaari po ng ating Panginoong Hesus ay maging isang tao na hindi nagkasala. And therefore, He can be our perfect substitute dahil wala po siyang kasalanan na kailangan pong bayaran. So ano po ang gagawin natin dito? Okay? Sa kapahayagan na ito ng salita ng Diyos, that He is your God and your Savior and your substitute. We claim this by faith alone. So it is Christ alone and it is by faith alone. So yun po isang bagay na nakatisod sa ibang mga tao. Ibig sabihin, sasampalataya ka lang, mahiligtas ka na? Well, yes. Okay? Because it's the object. Ano at sino ba yung sinasampalatayanan po natin? You see, examine po natin. Okay? Kasi yung pinagtitiwalaan ba natin, para tayo po yung maligtas? Kaya ba talaga tayo na iligtas niyan? Pwede ba tayong iligtas niyan? You see, ang pananampalataya po ay makapangyarihang bagay kung ilalagay mo sa isang object. The object of your faith has to be equally, capable and reliable also. Now, many people, kaya we need to examine kung saan natin ilalagay yung ating pong pananampalataya. Dahil marami pong mga tao, nagtitiwala sa ibang mga bagay. Okay? Naniniwala naman kami na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero saan mo nilalagay yung pananampalataya mo? They put their trust in religion. Okay? Sino bang taong walang religion? Kahit yung hindi naniniwala sa Diyos, may religion yun eh. Okay? Some people put their trust in their church. Tinatanggap nila itong kasabihang ito. Outside the church, there is no salvation. Kung ikaw ay hindi bahagi ng isang simbahan o iglesia, hindi ka maliligtas. Okay? Ito po ang sabihin ko po sa inyo. Even if it is the right church, kahit sabihin po natin na matagpuan mo yung tamang religion at yung tamang iglesia o simbahan, ang pagiging kaani po sa isang simbahan ay hindi makapagliligtas sa isang tao. Tama naman yung hindi yun ang point eh. Ang point doon, saan mo nilalagay yung iyong pagtitiwala? Marami pong mga tao, hindi lang sila umaasa sa kanilang, pagiging bahagi na isang church, but they also depend on their good works, sa kanilang mga mahubuting gawa. Okay, sa kanilang kawang gawa. Okay, mabuti po 'yan. At para sa maraming mga tao na nakapagpapagaang sa kanila, nagawa ko yung yung aking obligation, okay? Nakapagsimba ako, nakatulong ako sa mahihirap, parang ang gaang ng pakiramdam ko. Well, pakiramdam mo lang 'yun. Okay? Pero mabigat ka pa rin sa Diyos dahil makasalanan ka pa rin. So it's not by works, it is not by the church, it is not by religion, it is not by your money, hindi ho sa pamamagitan ng salapi, hindi ho sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang education, but salvation, our Savior is in a person, and that person is the Lord Jesus Christ. So, ang ating pong pananampalataya ay dapat nating iligay kay Kristo Jesus. Diba? So, pumili po tayo. So, halimbawa, nakasakay ka sa isang eroplano. O, kung takot ka sa eroplano, sa barko. O, kung takot ka sa barko, sa eroplano. Okay. So, alam naman natin na anumang vehicle, na-aksidente po yan. Okay. Nahuhulog sa tulay, nagka-crash, lumulubog. Pero ito pong tingnan po natin, mga minamahal. Okay. Ano pipiliin mo? Parachute o backpack? Kung sabihin ko sa iyo na magka-crash yung aeroplano,
Okay? So pumili ka dyan. Merong parachute dyan. At meron isang backpack dyan na punong-puno ng $1 million. Okay? So ano pipiliin mo? O meron pa isang backpack dyan. Kung ayaw mo dyan, meron dyan. Punong-puno ng mga alahas at ginto. O meron dyan na isang backpack. Punong-puno ng mga libro, ng mga kaalaman. What will you choose? Ano ba ang kailangan po natin? Ano ba ang kailangan natin? Tayo po, mga minamahal, ay mapahamak. Tayo po ay palubog sa ating mga kasalanan. Kailangan natin life vest. Kailangan natin parachute. Okay? Bakit? Kasi pag tumalong ka sa aeroplano, ang suot mo backpack, punong-puno ng pera, pag dineploy mo yan, walang mangyayari sa'yo, patay ka pa rin. So, mga minamahal, ang sinasabi ko lang po sa inyo, tingnan natin. Diba? Saan ba natin nilalagay? Hindi lang kung ano yung gusto mo kasi. Saan ba natin talaga nilalagay yung ating pananampalataya? At ang kailangan po natin, kaligtasan. Yan ang kailangan ng mga tao pag Pasko. Kaligtasan. Yan ang kailangan nila sa susunod na taon. That is what they need. And these things, cannot save you. It is only Jesus Christ. So napaka-importante po, mga minamahal. I know these things sound very common to many of us. Pero alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, marami po mga tao, hindi nila naiintindihan ang bagay nito. Maring alam din nila, pero hindi ho nila tinatanggap. Now, those who say Christ is Lord and Savior, but not God, are not saved. Okay? So, at any point po, mga minamahal, at any point, kung meron po sa ating kalagitnaan dito, sinasabi niya, tinatanggap ko ang aking Panginoong Yesus bilang aking sariling tagapagligtas, and all those things. Okay? But at one point, sabihin niya na, sandali, hindi yata Diyos Jesus. Okay? Then sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yung kaligtasan niya. Kasi hindi ho natin pwedeng i-deny ito pong bagay na ito. Yung pagka-Diyos po ng ating Panginoong Yesus. Pero meron pa po isang bagay na gustong isipin po natin. Na marami po sa atin, na kinikilala po natin siya bilang ating tagapagligtas, pero Panginoon, medyo sobra na yata yun. Okay? Ibig sabihin siya ang dapat kong sundin sa lahat ng bagay. Dapat isuko ko yung sarili ko sa Kanya. Sobra naman yun. You know what? Ang sabi po ng Panginoon, mga minamahal, there are those who call Him Lord, Lord, and they do not follow Him. Maraming sinasabi niya, Panginoon, kilala ko po kayo. Okay. Pero anong sabihin sa kanila ng Panginoon? Matthew 7:23, the Lord will say to them one day, I never knew you. So, mahalaga po, mga minamahal. Okay? This is practical. Okay? Mahalaga na alam natin yung doktrina natin. Pero yung doktrina po, mga minamahal, meron po yung implication. Na kung talagang tinatanggap natin yung doktrina, it's going to make an impact in our life. And so, mga minamahal, it is very important that we acknowledge Him not only as our Savior, but as proof, okay, bilang ebidensya o katibayan na siya nga talaga ang ating tagapagligtas, ay yung pagsuko po natin sa Kanya bilang ating Panginoon, bilang ating Hari, at bilang ating Diyos. So alam niyo po, ang kaligtasan ay it's a most wonderful gift. It's the greatest gift that God has given to us. Don't waste it by, taking something else. Huwag mo sayangin yung regalo. Pinapapili ka. Okay? Kinuha mo yung gusto mo, pero hindi naman yun ang kailangan mo. The Bible says, for by grace are you saved through faith. That not of yourselves. Okay? Hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. At ano ba yung sarili mo? Tao. Hindi sa pamamagitan ng tao. It is the gift of God.
Not of works. Hindi sa pamamagitan ng gawa. At least, hindi sa pamamagitan ng gawa mo, kundi sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Tayo po ay mahiligtas. At nilalagay po natin yung ating paniniwala at pananampalataya sa ginawa ng Diyos para sa atin. And so mga minamahal, let's not accept any other poor substitute. If you are here this morning at meron kang pag-alinlangan, ano ba yung tinanggap mo? Okay, bago ka tumalon, okay, tingnan mo muna. Examine yourself. Examine the object of your faith. At tayo po, mga minamahal na, we are so blessed to have this gift of salvation. That there is no other Savior that we have, who is Jesus Christ. Then, mga minamahal, do we try to give this gift to others? Marami tayong binibigay na gift ngayon, di ba? Minsan nahihiya tayo na ito lang, ito lang pasensya ka na. Okay lang yun. Okay? Pero kung maibigay po natin, una sa lahat, because silver and gold we have none. But even if we have, something that is worth silver and gold, it is a poor substitute to the gift of salvation that is in Jesus Christ. So, ang tanong ko po sa inyo, mga minamahal, if Christmas is about Jesus Christ as being our only Savior, He is our greatest gift, then ang tanong ko po, have we tried giving this gift to others? So, napaka-importante po, mga minamahal, that we consider. Tingnan natin mabuti. Iba yung regalo tinanggap natin. He is God, He is our Savior, He is our King, at wala hong katulad, wala hong kapalit na pwede tayong ibigay at tanggapin. Kaligtasan po. Yan ang pinakamahalagang regalo na tinanggap po natin. At yan din ang pinakadakilang kaloob na pwede nating i-offer sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Kung tunay na tayo po'y merong malasakit sa kanila, then wag lang natin ibigay sa kanila kung ano yung gusto nila. Let's try to give them what they really need. And they need a Savior like no other. And that is Jesus Christ. So tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Kayo nga po, Panginoon, na pinatunayan ng banal na kasulatan ng aming inaantay na tagapagligtas. At ginawa mo, Panginoon, ang katuparan ng kaligtasan po, Panginoon. Dahil kami po ay pinatawad mo, binayaran mo, tinubos mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At dalangin ko, Panginoon, sa iyo na wag po nawa matapos doon. Na patuloy po namin kilalanin na kayo po ay aming Diyos. Na kayo po ang nagko-control sa lahat ng bagay sa aming buhay. Kayo po ang aming Panginoon na naharapat naming sundin. At ang kaligtasan po, Panginoon, ay isang bagay na hindi po namin kayang tumbasan o bayaran. There's no exchange or substitute for this. And so we pray to you, Lord, this morning. Kung meron po sa aming kalagitnaan, sana po, Panginoon, ipaunawa mo sa Kanya. At maging malinaw po, Panginoon, sa Kanyang isipan ang katuruan ng banal na kasulatan at ang kahalagahan po, Panginoon, ng pagkilala at pagtanggap sa iyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus.